na itong nararamdaman ko. So- Sobrang sakit. Ah! Ah! Magandang araw sa inyong lahat. Sa kwento natin ngayon ay ibabalik ko kayo sa nakaraan upang masaksihan ang buhay ni Julina sa kamay ng kanyang sariling lola. Bata pa lang si Julina ay saksi na siya sa mga kaganapan sa loob ng munti nilang tahanan kung saan nanggagamot ang kanilang lola Carlita. Ngunit karamihan sa mga ginagamot ng matanda ay hindi nalulunasan. Ang iba ay mas lalong lumalala ang sakit at ang iba namay tuluyan ng binabawian ng buhay. Para kay Julina ay normal na ang lahat ng iyon. Halos araw-araw kasi ay ganun na ang eksena sa kanilang tahanan. Ang kanyang ina at Lola Carlita na lamang ang tanging niyang kasama dahil unang yumao na ang kanyang ama habang ipinagbubuntis ng kanyang ina ang magiging bunsong kapatid niya. Isang tao na naman ang namatay. Ganon talaga ang buhay. Hindi natin alam kung gaano kahaba ang itatagal natin dito sa mundo. Ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay. At siya lang rin ang babawi nito. Sana nga ho ganun yun. Pero sa nakikita ko parang hindi yata ganun. Ano ba ang ibig mong sabihin? Jolina, halika na. Matutulog na tayo para makakain ng lola mo. Mula nang magkaisip si Julina ay namulat na siya sa ganong sagutan lagi ng kanyang ina at lola. Nay, bakit hindi po sa atin sumasabay ng pagkain si Lola? Malalaman mo rin sa kalaunan, anak. Sa di kalayuan, isang pamilya ang nagulantang sa kanilang nasaksihan. Wala na ang bangkay na kanilang pinaglalamayan. Hindi na mabilang ang beses na nangyari ang mga ganito. Marami ang nagsasabi na berbal lang daw ang may gawa nito. Hanggang isang araw, isang buntis kasama ang asawa nito ang dumalaw sa kanilang kubo. Nababahala daw ang mag-asawa dahil ilang gabi na daw silang hindi nakakatulog ng mahimbing sa pag-aalalang baka aswangin sila dahil sa pinagbubuntis na bata. Kaagad namang binigyan ng matanda ng pangontra ang mag-asawa. Ito daw ang magsisilbing proteksyon ng mga ito upang hindi makaranas ng pangaaswang sa gabi. Pangangalagaan ng kwintas na ito ang sanggol sa sinapupunan mo. Nagpasalamat na ang mag-asawa at umalis. Kinagabihan, habang himbing sa pagtulog ang mag-asawa, isang mahabang dila ang lumusot mula sa kanilang bubungan. Gumapang ito hanggang sa maabot ang pakay nito, ang tiyan ng buntis. Huli na ang lahat mapagtanto ng mag-asawa na may aswang sa kanilang bubong, sapagkat duguan na ang tiyan ng babae na magkamalay ito. Madali namang nakaalis ang aswang habang tangay ang sanggol na wala ng buhay. Isang malakas na lagabog ang gumising sa natutulog na si Julina. Bumangon ng bata at nagtungo sa kusina upang kumuha sana ng maiinom. Ngunit natigilan nito dahil isang nakakapanindig balahibong senaryo ang kanyang nakita. May aswang sa kanilang kusina at kumakain ito ng sanggol. Sisigaw na sana siya nang takpan ng kanyang ina ang kanyang bibig. Nay, ano yung nasa kusina natin? Bakit kumakain siya ng sanggol? Hindi ko alam kung paano to ipapaliwanag sa'yo, anak. Aswang ba yun, Nay? Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Pero, sino po yun? Bumalik ka na sa pagtulog. Sige na. Kinabukasan, nagising si Julina at natagpuan ng kanyang lola na may ginagamot na pasyente. Nakinig siya sa mga pinag-uusapan nito.
Sobra na itong nangyayari sa baryo natin. Sunod-sunod na ang nabibiktima ng berbalang. Pati ang walang kamuwang-muwang na sanggol na hindi pa man naisisilang ay walang awang pinatay din. Berbalang baka mo? Oo, isang uri daw ng aswang ito na kumakain ng mga tao at kung minsan pa daw ay hindi lang buhay, kundi pati bangkay at may sakit. May nakalimutan kaya tang banggitin. Ano ho iyon? Kumakain din ang mga ito ng mga mahihinang taong katulad mo. Po? Ay, sige na. Umuwi ka na. Mag-iingat ka ha. Baka ikaw na ang isunod ng berbalang. Kasalukuyan naglalakad ang lalaking nagpagamot sa matandang albularya na mapahinto ito. Ah! Ah! Ano itong nararamdaman ko? Sobrang sakit! Ah! Ah! Maya-maya lang ay tuloy na itong nawala ng buhay. May isa ka pang nakalimutan. Hindi lang sa pisikal kayang umatake ng berbalang, kundi pati na rin espiritual. Kaya kong kumain ng hindi lamang mula sa labas, kundi wala sa loob. Sa kanilang kubo ay hindi na napigilan pa ng ina ni Julina ang mapasigaw dahil sa sakit ng tiyan. Manganganak na kasi ito. Inay, wala si Lola ngayon. Ano pong gagawin natin? Akayin mo ko sa kama. Sige na. Dahil wala ang kanyang lola na sana'y magpapaanak sa kanyang ina, pinilit na lang ng kanyang ina na ilabas ang sanggol ng mag-isa. Tagumpay naman na nailabas ang sanggol sa sinapupunan. Ngunit kapalit nito ay ang pagkaubos ng dugo ng kanyang ina na dahilan ng panghihina nito. Anak. Jolina. Nay! Hindi ko na kaya, anak. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo, ah. Bakit po, Nay? Saan ka po pupunta? Protektahan mo siya laban sa lola mo. Po? Bakit po? Aswang ang lola Carlita mo, Jolina. Siyang garba lang na pumapatay sa mga tao, maging sa tatay mo. Bakit niya po ginagawa yun? Simula nang malaman ng tatay mo na aswang ang lola mo, pinilit niyang ilayo tayo sa lugar nito upang magbagong buhay, ngunit tumutuloy ang lola mo. Nag-away sila ng tatay mo hanggang sa paslang ng lola mo ang tatay mo. Wala akong nagawa, anak. Patawarin niyo ako ng kapatid mo. Pagkatapos sambitin ni iyon ay tuluyan nang nawalan ng buhay ang kanilang ina. Dahil na rin sa murang edad ni Julina, ay wala itong magawa upang isalba ang kanyang ina. Madaling araw na nang makabalik ang lola Carlita niya. Nanlumo ito sa naabutan. Hindi! Hindi ito maaari! Saan po ba kayo nanggaling, Lola? Ang hawak mong sanggol, yan na ba ang kapatid mo? Opo, Lalaki ba siya o babae? lalaki po. Ay, mabuti na lang. Tamang-tama. Dahil siya ang magpapatuloy ng lahi natin. Carlo. Carlo ang ipapangalan natin sa kanya. Carlo? Huwag kang mag-alala, Carlo. O protektahan kita gaya ng bilin sa atin ng ating ina. Makalipas pa ang maraming taon, tuluyan ang lumaki si Carlo. Ang ate Jolina niya ay nagdalaga na rin. Maging ang kanilang lola Carlita ay nanghina na din sa katandaan. Isang gabi, pinatawag ng matanda ang panganay na apo. Jolina, tawagin mo si Carlo. Akin ang ipapasa ang ipapamana ko sa kanya. Matanda na ako at nanghihina na. Panahon na upang siya naman ang magpatuloy ng gampanin ng ating lahi.
Biglang naalala ni Julina ang binilin sa kanya ng kanyang ina bago ito mamaalam sa kanya. Kaya naman, hindi siya pumayag sa pinag-uutos ng kanyang lola. Hindi, Lola. Hindi ho ako makakapayag. Parang awa mo na, Julina. Pagod na ako. At gusto ko na magpahinga. Sa kabila ng kasamaan ng kanyang lola, ay nakaramdam pa rin ng habag si Julina. Kanya ding naisip na kung hindi nito maipapasa ang sinasabi nitong pamana, ay patuloy lang di ito maghahasik ng lagim. Kaya naman, salip na sa kapatid niyang si Carlo ipasa ito, ay siya na ang umako nito upang tuparin ang pangakong protektahan ng kanyang minamahal na kapatid. Kung ganon, sa akin niya na lamang po ito'y pagkaloob at ako na lamang ang magpapasa sa kapatid ko na hindi ko gagawin. Pagkatapos noon ay namaalam na din ang kanilang lola Carlita. At nang sumikat ang araw, ay agad na ding umalis ang magkapatid upang manirahan sa ibang lugar. Ngunit batid ni Julina sa kanyang sarili na kahit saan sila magtungo ng kapatid niya, ay dala niya ang lagim na sa kanya ipinamana. Ang tanging hiling niya na lang ng mga panahon na iyon na sana ay magawa niyang kontrolin ito upang hindi siya makapambiktima ng ibang tao. Oh, Carlo. Parang napakalalim naman ang iniisip mo. Bigla ko po naalala si Ate Julina. Miss na miss ko na po siya. Ganun ba? Oh, sino naman kaya iyon? Jessica? Julio? Anong ginagawa niyo dito? At sino itong batang kasama niyo? Maraming uri ng tao sa mundo, katulad na rin ng maraming uri ng aswang sa ating kapaligiran na hindi natin alam, baka kasama na natin sa sarili nating tahanan. May mga taong handang isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng iba. Ngunit meron din tao na handang isakripisyo ang iba kapalit ng pansariling kapakanan kahit pa ang sarili nitong pamilya. Maraming salamat sa panonood ng episode na ito. Muli, magkita tayo sa susunod nating kwento.